Mga ka-Republic, nasa Hinebra na nga ba si Troy Rosario? Tanong ito ng maraming Hinebra fans na umaasang masusungkit ng Gene Kings ang 6'7 free agent. Samantala, nagsalita na si Coach Tim Cone tungkol sa kung sino ang magiging import ng Hinebra para sa paparating na Commissioner's Cup. Inalis na ang height limit sa mga import ngayong second conference at maraming nagsasabi magiging masyadong maliit raw ang 6'6 na si JB para pamunuan ang kampanya ng Gene Kings. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ngayong araw magsisimula ang training camp ng Gilas Pilipinas bilang preparasyon sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Haharapin ng ating national team ang New Zealand Tall Blacks na number 22 in the world sa FIBA ranking. Samantalang number 34 naman ang Gilas na tumaas ng ranking mula sa 37th, resulta ng magandang showing ng ating national team sa Olympic qualifying tournament, kung saan tinalo nila ang number 6 in the world na kupunan ng Latvia. Sa nakaraang apat na paghaharap ng Tall Blacks at Gilas ay lagi tayong talo. Ngunit positibo ngayon si Coach Tim Cone. Sang-ayon sa Gilas coach, naniniwala siyang may chance na mabago ang narrative o ang kwento sa kanilang panlimang paghaharap. Malaki ang bilib ng American mentor sa komposisyon ngayon ng ating national team. Although medyo alanganin kung makapaglalaro ang 6'10 na si AJ Edu, na injured ito sa huling laro nito sa Japan B-League. Ia-assess pa ng Gilas trainers ang lagay ng B-League import. Tinuldukan din ng Gilas coach ang chismis na baka hindi maglaro si Justin Brownlee ngayong second window ng FIBA Asia Cup. Tiniyak ni Tim Cone na si JB ang magiging Gilas naturalized player laban sa New Zealand Tall Blacks at sa Hong Kong. May nagpapakalat kasi ng fake news na si Ange Kouame raw ang ipaparada ng Gilas para daw mabigyan ng pahinga si JB na masyadong napagod sa katatapos na Governor's Cup, laban sa Meralco sa quarterfinals, laban sa SMB sa semis at kontra sa Talk and Text sa finals, kung saan nagwagi ang tropang Giga in 6 games. Raring to go daw si Brownlee, sabi ng Gilas coach. Very motivated daw ang Hinebra import na muling mabigyang karangalan ang kanyang adopted country. Sinabi pa ng Hinebra coach, 80 to 90% si Brownlee ang magiging import ng Hinebra sa paparating na Commissioner's Cup. Ang isa pang kumakalat na fake news, pagsasabayin daw sina Justin Brownlee at Ange Kouame. At sabi pa ng ilang vlogger, kaya sobrang lakas daw ng Gilas lineup. Wala pong katotohanan yan. Sinasabi po sa FIBA rules, isang naturalized player lang ang pwedeng maglaro para sa isang kupunan. Pwedeng maglagay ng multiple naturalized player sa pool, ngunit isang araw bago ang FIBA sanction game, pipili lang ng isang naturalized player. So kung sinabi na ni CTC na si Justin Brownlee ang ipaparada ng Gilas laban sa Tall Blacks at sa Hong Kong sa second window ng FIBA Asia Cup, ano na ngayon ang papel ni Ange Kouame? Back up po siya ni JB. Katulad ng naging role ni Brownlee nang maglaro si Jordan Clarkson para sa Gilas noong World Cup. Kung sakaling ma-injured si JB, wag naman sana, saka itatap ang serbisyo ni Ange Kouame. Pero kailangan ng Gilas si Kouame pagdidiin ni Coach Tim Cone. Bukod sa pagiging backup ni JB, kailangan siya ng ating kupunan para sa team practice. Dakuhan din natin itong issue tungkol sa paglipat daw ni Troy Rosario sa kupunan ng Hinebra. Totoo bang ang Gene Kings na ang napili ng 6'7" power forward? Formal nang tinanggihan ng National University product ang offer ng Talk and Text. Ayon sa mga report, 750,000 pesos a month salary for 5 years ang alok ng TNT. Very polite ang unrestricted free agent sa pagsasabing mahal niya ang Talk and Text, pero gusto raw niyang subukan ang ibang organization. Nauna rito, sinabi ni Troy Rosario na may napili na siyang team. Ayaw pa lang niyang i-reveal kung anong kupunan ito. Kaya may mga vlogger na nagpapalagay na sure nang sa Hinebra pupunta ang switch shooting big man. May mga lumabas ding report, tumutulong na rin daw si Scottie Thompson na kumbinsihin si Rosario. Matapos matalo ng Talk and Text sa nakaraang Governor's Cup Finals, nakita ni Scottie at ng lahat Isang big man ang naging kulang sa Hinebra para maagaw sa TNT ang kampyonato.
Nahirapan si Japit Aguilar dahil walang kapalitan. Maagang nakita ng Ginebra coaching staff ang kahinaan ng kanilang team kaya nga inactivate nila ang retired ng si Jody Vance. Sa Game 3 at Game 4 kung saan naglaro si Vance ay nanalo ang Barangay Ginebra. Ngunit inabutan na talaga ito ng edad, na-injured din kaagad at sa Game 5 at Game 6 na hindi ito nakalaro ay tuluyan ng dinumina ng TNT ang Ginebra. Para sa paparating na Commissioner's Cup, magiging napakalaking tulong kung mapupunta nga sa Gin Kings ang free agent na si Troy Rosario. Ngunit wala pang kasiguruhan ang lahat. Tinanggihan na ni Troy Rosario ang offer ng dati niyang team na Talk and Text, pero nariyan pa ang Converge na seryoso rin na makuha ang switch shooting power forward. Ang huling balita, 1.2 million pesos a month ang offer ng Fiber Xers. Hanggat walang kumpirmasyon mula kay Rosario mismo, ang magagawa lang natin ay maghintay. Basta ako, hindi ko kayo binigyan ng fake news. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Scout Ranger. Yan din ang palagay ng marami. Yan ang nakita ng marami. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din sa iyo, Erwin Reyes. May issue ito kay Al Francis Chua. Sa iyo rin, Angelito Kagampan. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, shoutout sa iyo, Rosemary Juan at sa iyong kay Via. Shoutout sa inyong maglola. Salamat sa panonood. Shout out din sa iyo, Rino Baral, American yan, matibay pa yan, Idol, sabi niya. Shout out, Idol. Sa iyo rin, shout out, Nestor Villaflores mula dyan sa Victoria, Laguna. Shout out, salamat sa suporta. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman, ingat ka dyan, kabayan. Sa iyo rin, shout out, Reggie Jimenez, tama. Saktong-sakto ang observation mo. Shout out sa iyo. Sa iyo rin, Norman Flores, shout out, makakapaglaro pa yan. At sa'yo, Shenro Makino mula dyan sa Japan. Shout out, Idol, ingat ka lagi dyan. At sa'yo, Papa Kiko, shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.